Labing gabahanan nga Dios, kami magabaton og kahigayunan sa paghiusa nga pagtuon sa imong pulong. Kami nang hinaot sa imong balaang espiritu nga ikunsad ka namo, maghatag ka namo pagsabot, kaalam, paglantaw sa imong pulong nga among makita ang mga mensahe, madawat sa mong kasing-kasing og among makinabuyan. Bendisyon ni ang tanan nga nagapaminaw karon sa nagkalain-langing dapit ni ini nga kalibutan. Pinaagi sa social media. Ginaot, walay magkabalda ka namo. Kining tanan na magyampo gisampit kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa nagkalain-laing lugar dinhi sa Pilipinas, mayngon usab sa ubang nasod palibot sa Pilipinas, kami nagakalipay nga niining si Manaha. Kita mag-auban nining atong encountering with Jesus. Niini nga pagtuon, gikan niini nga bersikulo sa Matthew 1:17, atong masabtan nga adunay pattern nga gipakita dinhi sa maong bersikulo. In every o sa matag hanay, gikan kang Abraham, padulong kang David, gikan kang David, padulong sa Babylon, gikan sa Babylon, padulong sa kang Kristo, tag 14 generations. Ato makita karong kagabion ang tulo ka mga paagi nga atong makatunan dinhi sa panahon og niining atong pagkinabuhi sa kalibutan nga aduna kitay angay i-aplikar sumala sa nakasulat dinhi sa kinabuhi ni Jesus o subay pa sa kaniadto sumala sa pagsulat dinhi sa Matthew 1. Ang una atong isgutan, God plans for the right time. Actually, God precisely planned the birth of Jesus Christ. Gani, klaro og dayag kaayo sa Daniel, nga the longest prophetic time nga gisulti, ang 2,300 years nga atong nahibaw-an, insakto og tukma kaayo kung kanusa si Jesus mamatay, kanusa pagadawaton o i-reject ang mensahe sa Ebanghelyo diha sulod sa Israel, o kanusa siya magsugod sa iyahang pagministeryo isip Misaya, kanusa pagatukuron ang pader diha sa Jerusalem, kanusa pagasugdan ang investigative judgment. God precisely planned. And Jesus is always best at its time kung kanus asya na tao. 14 generations o pila ka mga henerasyon ng labay from Abraham, then King David, then to the next, to the rest. Nga in fact, sa dihang sulti sa atong Dios, diha kang adan og iba sa dihang sila nagkasala. Gikan sa inyong kaliwatan. Adunay Misaya nga maabot pinaagi sa gisulti sa Dios kanila nga pagatapakan kining bitin ug ang bitin magahatag kanimo og pagpaak sa imong tikod og sa mga liso sa imong kaliwatan. Nagtuog naghandom si iba nga basin pa ang iyang anak mahimong manunubos nila. O gani, naghandom pa nga ang mupuli pa kang Abil. Kasahuman nga namatay kato si Seth, basin sa mupuli nga mahimong manuluas, apan nagpaabot sila sa Mesiyas. But Jesus was born at the right and appropriate time. God plans always for the right time. Ato kini makita usab sa dihang ang higala ni Jesus namatay nga si Lazaro. Sa dihang nagsakit pa kini si Lazaro, gipatawag si Jesus. Bisitahin mi dinhi. Kaya nagsakit ang imong higala, suod nga higala, gipatawag siya sa aniyang family friends, si Mary ug si Martha. Apan si Jesus nasayod, wala siya mag-adto dayon ug may katuyuan. Matod pa og nahimo kining kumon kay nga awit nga atong madunggan, Jesus was late 4 days or 4 days late.
gituyo ni Jesus nga siya madilatar niya atong 4 ka adlaw. Og tungod ni adto, nakita ang milagro. But alang kang Mary, o alang kang Martha, nakapangutana nga nung nalate ka man. But Jesus, si Jesus, adunay katuyuan. He is not late. He is just on time. Jesus was 4 days late to help Martha and Mary to heal Lazarus. But He is on time. Mga higala, God has His own plan for fulfilling His purpose for you. Ang Diyos adunay iyang kaugalingong plano sa pagmugna o sa pagpadayon sa iyang katuyuan alang kanimo. Aduna kabay gipaabot sa Dios nga dugay na nimo giampo hangtod karon wala paghihapon nimo madawat. Aduna kabay mga plano sa imong kinabuhi nga dugay na nimo gipananghid kini sa Dios apan hangtod karon wala gihapon. God has His own plan for fulfilling His purpose for you. It might be not now, but the best is God's time for you. Nagaingon sa Jeremiah 29:11, For I know the thought that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Ang katuyuan sa Dios alang kanato alang sa maayong kaugmaon sa matag usa. Ilabi na kanimo nga anak sa Dios. Ilabi na kanimo nga nagaampo sa Dios. Ilabi na kanimo nga nagapaabot kanunay sa Dios. Ilabi na kanimo nga nagasalig kanunay sa Dios. Ang Dios may maayong katuyuan alang kanimo. Aduna ka ba'y pag-antos karon? Ang Dios may maayong katuyuan alang kanimo. Just wait in peace. Siya nagaingon sa Isaiah 55:8-9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang akong pangunauna mas taas kaysa kanimo nga pangunauna. Ang akong mga pamaagi kaysa imong pamaagi, ingon ang Dios. Ang langit mas habog pa, mas taas pa kaysa kalibutan. Busa ang akong mga pamaagi mas taas kaysa imong pamaagi. Ang akong unahuna kaysa imong unahuna. Igsoon, usa kalimitado ka, unsa kalimitado ang atong pangunahuna. Mga tao ta, binuhat sa Dios. Ang Dios gamhanan, nagablalang sa langit ug sa yuta ug tagiyan ining tanan ug tanan nga nagapuyo niini. Magbaton kitag pagsalig diha kaniya. Isaiah 60:22, A little one shall become 1,000 and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. I like that point. I, the Lord, will hasten it in His time. Sa iyang kagalingon nga panahon, pili na ko na padalion nga ang usa, mahimong daghan, ang daghan, mahimong usa. Ang kaning gamay mahimong dako kay nasod, I can do that. Usa ka akong milagro manghitabo sa imong kinabuhi. Just wait for the Lord, for Him to act. God's plan is always at the right time for you. Atong lantawon, pagbalik ang generations to generations. Wala gibutang ni sa Dios sa amahan ang pagkatao ni Jesus panahon kang Abraham. Pero panahon kang Abraham, aduna nay pagtag-an nga siya moabot. Nga si Abraham mamahimong amahan sa daghang kanasuran. Ang iyang gihimo ngadto kang Isaac, ang gihalad niya dito mahimong prophetic event. Nga si Jesus may ihalad dito. Nga katumang Moriah mahimong Golgotha sa malabot nga panahon. Nga maabot dito nga ang gihalad niya nga Isaac, nailisa niya itong gihatag sa Dios nga karniro nga mibutho sa diha nga gitubos sa Dios. Gipaundang si Abraham, nakapasar siya sa pagsulay. Yang gituman ang Dios nga puli ni Isaac mao ang karniro, and Jesus died on that same hill. Wala mataw si Abraham, si Jesus sa panahon kang David.
Wala matao si Jesus sa panahon sa Babylonian Empire. Wala matao si Jesus sa panahon kang Zechariah. Si Jesus na tao, sa iyang kagalingon nga panahon, always on its right time. God's plan for you is always at the right time. Atong lantawon, kining mga genealogy ni Jesus Christ. Taas kayo ni atong isa-isahon, kung atong listahon, siguro ang atong mailahan diya pipila lang. Ato kining isa-isahon, gikan kang Abraham, maado ta kang Isaac, kang Jacob, kang Judas, si Paris. Kung pangutanon ko ikaw, pila ka bugdi ang imong nailhan o sinati ka ni ini mga tawhana. Bisan siguro ka na lang mga pula, no? Si Abraham, si David. Kaila ta kang JC, kaila ta kang Obed, kaila ta kang Bus. Siguro kani kang Salmon, kang Naason, ka Aminadab, ka Aram, ka Isam. Kitsa mo ni sila. Pagkita kaila na. But they're counted. Ikan kang David, padulong kang Hosias sa another 14 generation. Kang David, kaila ta kang Solomon, Karubuam, ilado pa, si Abia, kinsa naman si Asa, si Josaphat, medyo mailahan pa. Sa history, si Joram, si Uzziah, si Jotham, si Asa, si Ezekias, si Manasseh, si Amon, yung mga harian nga mga atong panahon na grabe lang pagpakasala. Pakilata kang Jeconias, kinsa man yung uban? Si Sarathel, kinsa pa uban ako na ilahan diha? Higala, adura ko'y punto ipaabot kanin. Kining mga tawanan na apil sa lista sa tag-14 ka henerasyon. Kini mga tawhana bisan di na tumailhan, may papel sa iyang kapanahunan. Ikadawang punto nga atong pagalantawon karon niining pag-atubang nato sa panahon, facing the time as we are encountering Jesus or encountering with Jesus in His generation, in learning to face the time. Mao kini usa ka punto. Bisan pa kini mga tawhana, wala nato mailhan, pero giihap sila sa mga henerasyon nga tag-14 ka henerasyon. Matag, gap, niadto mga inilang mga tao. But remember, everyone is essential in their own time. Ang matag-usa, importante. Ang matag-usa, adunay katuyuan. Ang matag-usa, apil ikaw. May katuyuan sa imong kapanahunan. Usay mangutan ako, unsa ka kung natawag ko niya itong panahon nila Jose Rizal, unsa ka akong papel, no? Unsa ka natawag ko panahon sa Kastila, unsa ka natawag ko panahon niya itong World War II, unsa ka natawag ko panahon pagyod, ila kang Peter, kang James, kang John, apil ka ako dito sa disipulo. Daghan ta mga pangutana sa atong kinabuhi. But, kunata, asa ka karong henerasyon, you are essential in your own time. Everyone is important. Bisan wa to mailhan mga tawhana nga uban nato mga ipangbasa nato mga pangalan, pero counted sila. You might be different from the well-liked and renowned leaders. However, you are so important that others will encounter Jesus at the perfect timing, at the perfect moment, at the perfect ways. Basin pa pinaagi kanimo nga mahimong makaila ang ubang tao nga mahimong importante niining kalibutan na tungod ug alang kanimo. Atong lang taon ning usa ka balay, pagkanindot aning balaya. Pero kining balaya bisan unsa na kanindot dili gyud maingon na ana ba? Kung wala na giagi og panday. Nga nianang pagpanday, pagtaod anang mga simento ug unsa pay gihimo nianang mga mason, di sila makahimo kung wala na mga damba nianang paagi sa ilang pagpanday. Karon ang mga damba ginagamit mga bakal naman, no? Anang pagiha mga damba gigamit mga kahoy. Pero di ta musulti nga kining mga damba dili na importante. Kaya pagkahuman sa balay wa naman ay damba. Sama to mga henerasyon ni Jesus Christ. Nakita nato si Abraham, si David,
Mga importanteng mga tao. Hawat ko itong banuan ng tumailhan. Mga higala, everyone is essential in its own time. Kaya mga damba diha, anak na sa ka-importante, kaya di na mahimo ang balay kung wala na mga damba. Posible ba nga damba ang atong rules kalibutan? Sa ubang tao, nga pinaagi ka nato, masayod ang ubang tao kung kinsa si Jesus. Una ako, kinsa man ang tao nga nahimong naagian nga tungod kanila nasayod ka sa kamatuoran. Apan karon aduna kay dako ang katungdanan. Alang kaninyong adunay mga dakong katungdanan sa iglesia or dakong katungdanan sa inyong grupo nga nakonbertero og nagsugod ka lang po diha nga dili gyud ikaw ang pinakauna nakasugod apan naar ka tunga-tunga. Nung dumikonokin sa itong mga tawhana nga pinaagi kanila, naabot ka diha. Adunas lay ilang katuyuan sa kinabuhi. Matod pa sa usa ka panultihon, nga ang nagdumala sa kalibutan, anaa sa kamot, nga nagtabyog sa duyan. Gapo po, no? Nagdumala sa kalibutan na anaas kamot sa nagtabyog sa duyan. Na mga taong mga inilas kalibutan, Napoleon Bonaparte, MacArthur, kinsa pa imong inila kaayo nga imong nahibawan, Jose Rizal, kinsa pa? Andres Bonifacio, kinsa pa mga sa karon? Duterte, Donald Trump, Biden, whoever it is. Pero di na maabot kung wala ilang inahan. Ang ilang inahan, wa mailhan. Adunay tao nga nahimong importante iyang role aron ang uban makaabot didto sa ibabaw nga moray nakitaan sa uban. Posible ba nga ikaw na? Higala matag usa importante sa iyang kapanahunan. O pinaagi kanimo na sayon ang uban sa kamatuoran. Nay usa ka grade 4 nga tao, grade 4 lang yang nahuman. Elementary lang yang nahuman. Sa sige niya og suroy-suroy ngadto sa pakigamigo sa mga tao, suroy-suroy sa komunidad, nakailas siya og lawyer. Og gato nga lawyer iyang na-introduce ang maayong balita. Og gato nga lawyer nakabalo sa kamatuoran, o hangtod katong lawyer nahimong sumusunod sa Dios. Unsay role atong unsa gunang grade 4 ikumparar sa lawyer? Pero dili nagpasabot, ang lawyer mas importante sa grade 4. Ang matag-usa, may dakong katuyuan sa iyang kapanahunan. 1 Timothy 5:18 nagaingon, In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, be grateful. For everyone around you, both those who love you and those who hate you, they both made you what you are today. Kay ang matag-usa importante man og adunay katuyuan sa atong kapanahunan o sa iyang kapanahunan. Bisan pa katong nagalibot nga tao nga nakaila kanimo, nga di ganahan nimo, mga tao nga ganahan nimo, mga tao na higugma nimo, mga tao nga wa mahigugma nimo, they are both made for you and important for you. Importante sila para kanimo. Nakakaton ka na ba paghatag bili sa matag-usa sa mga taong nagalibot nimo? Matag-usa, importante. Sa Matthew 1:17, kung atong pagkalantaon, ngadto ta sa ikatulong nga punto. So all, the generations from Abraham to David, are 14 generations, and from David until the carrying away into Babylon are 14 generations. And from the carrying away into the Babylon until Christ are 14 generations. Kung nato kini drawing, mao kini. 14 generasyon kang Abraham padulong sa kang David. Gidungagan pa yung 14 ka henerasyon gikan kang David padulong sa Babylon. Plus 14 ka henerasyon gikan sa Babylon padulong kang Jesus Christ. Lagtod pagkasulti, tulo ka 14 ka henerasyon maabot og 42 ka henerasyon gikan kang Abraham padulong kang Jesus.
asa man gisaad nga maabot si Jesus. Abisan ato na lang basihan do nagpaabot sila Adan og iba ni anang mga bahina. Pero ato na lang basihan diha sumala sa asa nagsugod ang 14 ka generation. Gikan kang Abraham adunay 42 ka henerasyon una ni abot si Jesus. Pero abi nimo unsay gisulti kang Abraham, Genesis 12:2. And I will make of thee a great nation, and I will bless you and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Si Abraham, pinaagi kaniya, mahimong panalangin sa tibuok kalibutan. Iyang pangalan, mahimong inila. Diha kaniya maabot ang manluluwas. Unsa kadugay sa pagpaabot? 42 ka henerasyon. O sa Lucas 2:25-26, and behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. Kining tawhana nga si Simeon, nagpaabot in taon og dugay, nga moabot og makita niya, magunita niya si Jesus. He was waiting. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. Higala, unsa ka kadugay pagpaabot ni Simeon sa diyang reveal kaniya na di ka mamatay kung di nimo may kapanog, di nimo makita kini si Jesus Christ, ang manluluwas, ang Misaya nga atong ipaabot. But he waits. Ikatulong punto nga akong ipaabot kaninyo muni. That the right time is worth waiting for. Yes, we know. Masayod ta. Atong ito na primero. God has plan, and His plan is always at the right time. O atong nasayran that the right time is worth waiting for. It may took too long to meet Jesus. It may take too long. Dugay kayo para masulbad ang akong problema. Dugay kayo kung pinaabot aron mapanalanginan kini akong project, sige lang kung usab ani. Kini mong kahimtang karon, dugay kayo nga mahimot ang libre ni gikan sa mga problema. To free you from troubles, it may take too long to wait for that. It may too long to fulfill your needs. It may too long to wait to answer your prayers. Dugay kay kang pinahabot. It may take too long to meet what you wanted to be. Unsa imong handom sa kinabuhi, unsa imong solusyon nga imong mabatunan, kalinaw, kalipay, unsa pa igsuon. It may be too long to convert and to convince your friend. Dugay siguro kaayo ta magpaabot kanus ani siya makasabot. Dugay kita magpaabot kanus ani mo arang-arang. Dugay kita magpaabot kanus amo improve. It may take too long. But you know, you may question sometimes where God is in your time of difficulties. You may ask why God seems to leave you in times of trouble. You may feel tired waiting for the answer of your prayers. Daghantag mga pangutana. Usahay magkapangutana ta uban sa kakapoy sa pagpaabot. Remember, it takes 42 generations from the time of Abraham hangtod sa pagkatao ni Jesus Christ. Nagpaabot og 42 ka henerasyon. Nagpaabot og 62 ka henerasyon gikan kang Adan padulong sa kamangluluwas kang Jesus Christ. It takes 400 years sa mga Israelites una makabaton og kagawasan sa Egypt. Sukad nga sila mingana sa Egypt. It takes 70 years alang sa mga Israelites makabalik sa Jerusalem, sukad sila gidala didto as captives. It takes
2,300 years to fulfill the prophecy sa cleansing of the heavenly sanctuary, Moses needed another 40 years. Nagkinahanglan og another 40 years si Moses nga i-train dito sa kamingawan. Sukad nga siya minghawa sa Egypt, na-train siya 40 years diha sa Egypt. Sukad nga nakapatay siya Egyptian, gitrain na pud siya another 40 years dito sa kamingawan, aron mahimo siyang takos nga magluwas. Mahimong instrumento sa Dios nga magluwas sa mga Israelinhon diha sa Egypt. Pagawas. It took 30 more years from the birth of Jesus Christ to function as Messiah. Yes, natao ang Mesias. At the right time, sumala sa gisulti sa Diyos. Apan, it took another 30 years, sawa pa siya, hangtod siya nabaptize, nag-function siya as Messiah. Jesus waited 4 days. Opat kaadlaw ang gipaabot ni Jesus. Aron niyang bisitaan si Lazarus. Aron makita ang himaya sa Dios. Pagbisita kang Mary o Martha nga nagkapangutanas lang nga naman. Apan, si Jesus ming paabot sa insaktong panahon. Opat kaadlaw. And it took the death of Lazarus to heal him from his sickness, so that the people could witness God's glory. I like that point. Gikinahanglan pa nga mamatay pag yun si Lazaro. Sa di pa niya kiniawa, ayuhon. Mamatay sa. Malubong dito. Maabot og 4 days. Aron makita sa mga tao ang himaya sa Dios. And it took the death, the worst is the death of Jesus Christ, to free us from sin, to free us from Satan's dominion in the sinful world. Gikinahanglan pa nga mamatay si Jesus Christ, mag-antos, padulong sa cross, hangtod sa panglansang sa cross, aron makita natong himaya sa Dios. Banahawon siya. O kita makabato ng kaluwasan. God's timing is worth waiting for. Wait for the Lord, for Him to act. Ang insaktong panahon sa Dios, takos, paaboton. Mga batanon, paabot sa saktong panahon, nga gitagana sa Dios alang kaninyo. Mga estudyante, paabot sa saktong panahon, nga gitagana sa Dios alang kaninyo makatapos. Aron ka mo magkatrabaho, inyo karon magtuon. Mga mag-uyab, paabot sa saktong panahon, nga ka mo maminyo, walay maguna-una. Alang ka natong tanan, na isaktong panahon sa tanang butang. Salmo 27:14 nagaingon, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Paabot sa Dios, ligo na ang imong kaugalingon. Labi na ang imong kasing-kasing. Be still in the presence of the Lord. Psalm 37, verse 7. Wait patiently for Him. Paabot nga mapailubon kano sa siya magalihok diha kanimo. And that patiently must be exercised. And exercising that patience, I like this point. Patience is not the ability only to wait. Dili lang kay panahon nga ikaw maghuwat na kay patience, no? But it is the ability to keep a good attitude while waiting. Mao kini ang insakto nimong pamatasan pag ginawi samtang ikaw nagpaabot, mo na ang pasensya. Not only wait, but be patient in waiting. Wait patiently. Ato kining usahon ng atong pagtuon. Higala. Nga nagapaminaw karon. Atong timanan. We encounter with Jesus in time. Dili sulagma nga nasulat ka na dihas ni Matthew ang mga pangalan o ni Lucas ang mga pangalan sa iya mga kaliwatan. Apan kini gipadayag kanato nga ang Dios adunay plano para sa insakto nga panahon. Busa ang Dios
adunay plano sa insaktong panahon alang kanimo. Pag-ampo nga ipadayag sa Dios ang insaktong panahon, ang insaktong plano niya para kanimo. Nga ipadayag sa Dios kung unsay maayo alang kanimo. Ginoo, tabangi ko. Ginoo, kanus aman. Ginoo, unsa man ang mas maayo. Tinuod gitagaan ta sa Dios og una-una aron sa pagplano apan lahining atong ablihan ang atong una-una alang sa iyang plano nga mas maayo. Aron ang atong plano, makita nga mo iyang plano, mapanalanginan ka ng plano. O ka ng plano, adunay mas labing maayo sa insaktong panahon diha sa Dios. Atong hinumduman, nga ang matag usa, sumala siyang kapanahonan, may katuyuan. Kinsang tao nga imong nailhan nga natanaw nimo murag sa maywa man si Silvia sa kuha. No. Everyone is essential in their own time. In their own time. Siyang kaugalingon nga panahon, karon na siya nabuhi, importante na siya karon. Wa na dili na sulagma. Higala, tagai og bili. Matag usa nga tao og matag sitwasyon. Tungod kay kana siya importante og may katuyuan. Alang sa imong kinabuhi. Pagkaton sa pagpamalandong niana. Ang ikatulo, the right time is worth waiting for. As we encounter with Jesus in time, always remember, the right time, and that is God's time, is worth waiting for. Kung gusto kang insakto kayo nga panahon, it is always God's time. So wait patiently for God's timing. Hangyon ko ikaw asa ka karon, pamalandungi ang imong kinabuhi. As we encounter with Jesus in time, kini nga panahon, magugol na to alang sa Dios. Atong hinumduman, God has a right plan for you at the right time. Everyone is important to you on each time. And God's time is worth waiting for. As time passes, mulabay lang kining tanan, o di na gyud mo usab, atong handom nga maabot kita ngadto sa walay katapusan nga kapanahonan sa langit ng Pinoyanan. Og dili niadtong kalaglagan nga didto rataman ang maong panahon. Busa atong gamiton matag panahon sa importante. Ikaw nga nakaroon nagapaminaw, hangyon ko ikaw magampo kita pagdungan. Atong pamalandungan, atong pangayoon sa Dios. Nga matagaan tagkaalam sa pagkamit nining panahon. Pagpamalandong sa atong panahon. Sa atong kinabuhi nining kapanahonan. Sa insaktong panahon nga atong gihandom nga gikan sa Dios. Magampo ta. Labing gamahanan nga Dios, nining takna nga sa among pagtuon sa imong pulong, nining unang hugna, encounter with Jesus in time. Nga among nasabtan nga ikaw adunay katuyuan sa matag panahon. Nga ikaw adunay plano sa matag panahon. Nga ikaw adunay panahon nga angay namong paabuton tungod kay mo kana ang insakto nga panahon sumala sa kaayuhan nga imong gitagana alang kanamo. Og matag panahon ang matag usa importante ug may katuyuan usab nga naa dinha. Kami isip imong mag-alagad, imong mga anak, nagapangayo sa imong giya, nga hinaot imo kaming tudluan o giyahan sa balang espiritu. Ilabi na nga magabaton o pagpailog sa pagpaabot o paghigugma kanimo. Salamat o Dios nining tanan. Kini mong giampog sampit sa ngalan ni Hesus among manuluwas. Amen. Subaybay igsoon
ang musunod natong mga topiko kay sa first half nining atong pagtuon. Mao ang tulo ka pundasyon sa atong pagsugat, sa atong pagsabot nining atong journey of life. Ug sa tulo, ug sa second half, mo ang pagsugod nato sa pagtuon sa mga detalye nga mga issues kinabuhi. Sumala sa ato makita diha sa balaang kasulatan nga nasulat sa 4 Gospels as we study Encounter with Jesus.